Sa pagdiriwang ng kanilang ika-40 anibersaryo, nagtatag ng bagong roadmap ang SM Supermalls upang magbukas ng isang malaking flagship mall taon-taon simula 2026 hanggang 2030. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Simula 2026 hanggang 2030, magbubukas ang SM ng isang flagship mall kada taon, kasunod ng Nuvali. 2026 ay ang Harrison Plaza sa Maynila. 2027, bahagi ito ng mas malaking plano ng SM na maglabas ng higit 150 na bilyong piso para sa 12 bagong lifestyle malls at 16 na major redevelopments hanggang 2030. Layunin ng SM Prime na maabot ang milestone na 100 malls sa Pilipinas sa pagitan ng 2026 at 2027. Ang mga bagong mall ay tututok sa pagiging greener at smarter, gamit ang clean energy at mas maraming open spaces gaya ng rooftop gardens. Layunin ng SM Prime na maabot ang net zero emissions sa taong 2040 upang labanan ang climate change. Nakamit na nila ang 100 megawatts ng solar energy capacity mula sa mga rooftop solar panel sa 59 na ari-arian nito, kabilang ang SM North EDSA na siyang unang mall sa bansa na gumamit ng solar power. Mahigit 50% ng kuryente sa mga SM Supermalls ay nanggagaling na sa renewable energy sa tulong ng mga partner gaya ng Aboitiz Renewables at Citycore Renewable Energy. Simula pa noong 1990s, nagpapatupad na ang SM ng mga lighting upgrades, LED, at smarter air conditioning systems. Noong 2024, nakatipid sila ng 2.3 billion pesos sa kuryente sa pamamagitan ng mga programang ito. Ang kanilang mga bagong gusali ay may mga passive design elements, tulad ng malalaking atrium at natural ventilation upang mabawasan ang paggamit ng kuryente sa umaga. Samantala, ang SMX site ay ang pinakabagong expansion project ng SMX Convention Center na kasalukuyang itinatayo sa harapan ng Mall of Asia, MOA, complex sa Pasay City. Ang SMX site, SMX Center for International Trade and Exhibitions, sa Mall of Asia, MOA, complex ay isang 1.7 bilyong pesos, proyekto na kasalukuyang ginagawa, groundbreaking noong April 2025, at inaasahang magbubukas sa unang quarter ng 2027. Ito ay magdaragdag ng 18,000 square meter na leasable space, na magpapalaki sa kabuuang espasyo ng SMX Manila sa mahigit 35,000 square meter para sa mas malalaking internasyonal na kaganapan. Ang SMX site ay matatagpuan sa loob ng MOA Complex, Pasay City, sa tapat ng SM Mall of Asia Arena. Ito ay dinisenyo upang maging pangunahing venue para sa mga internasyonal na trade shows, exhibition, at malalaking kumperensya. Ang pasilidad ay bubuuin ng 2 gusali na kayang tumanggap ng higit 18,000 panauhin. Ito ay konektado sa pamamagitan ng mga bridge sa SM Mall of Asia South Parking Building at Conrad, Manila. Ang SMX site ay nagtatampok ng green design, kabilang ang natural na pag-iilaw at modernong infrastruktura para sa energy efficiency. Ang inaasahang pagbubukas ng pasilidad ay sa unang quarter ng 2027, na naglalayong palakasin ang posisyon ng Metro Manila sa MICE, Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, Industry sa Southeast Asia.
Kasama ang kasalukuyang SMX Convention Center Manila, ang SMX site ay magpapalakas sa kapasidad ng SM Hotels and Conventions Corporation. Ang hospitality arm ng SM Prime Holdings Incorporated ay gumagastos ng 5.3 billion pesos sa susunod na 5 taon, nilalayo nitong magtayo ng mas maraming convention center, simula sa 2 development sa Cebu at Pasay City. Sa isang pahayag noong Biyernes, sinabi ng nakalistang developer ng ari-arian na ang SMX Convention Center Seaside Cebu ay bubuksan sa ikatlong quarter ng 2026, ipinagmamalaki ng kumpanya ang proyekto sa Cebu bilang isa sa pinakamalaking convention hub sa Visayas, mag-aalok ito ng mahigit 21,000 square meters ng mga nauupahang espasyo sa 6 na antas.